Ang ninuno. Isa-isang napabagsak ang kalaban hanggang sa iisa na lang ang natira. Ito yung matandang may tungkod. Nasa likod ng bahay at nakita ng binata na tumakbo papalayo. Kagad naman itong hinabol ni Kusim. Nang makalabas ng bahay ang binata, wala na ang matanda. Hindi na ito maramdaman ni Kusim maging ng mandirigmang engkanto. Nagwala si Gudan. Nagdadabog at galit na galit ang muka. Ang sabi ni Gudan, ang matandang iyon ang pumatay kay Sita. Doon niya naaamoy ang naiwang baho. Panay sabi ang mandirigmang engkanto na pasukin ang kakawyan. Baka sakaling nakatago lang. Hindi pumayag si Kusim. Ayon sa binata, kailangan muna nilang mailigpit ang mga bangkay. Dalian mo, aking lingkod. Nanggigigil ako sa matandang yon. Nang mga sandaling ito, alam ni Kusim na sagad na ang galit ng mandirigmang engkanto. Unti-unting nawawala ang respeto nito sa kanya. Naiintindihan naman ni Kusim kaya hindi na nagsalita pa. Baka masaktan lang siya ng sariling gabay. Kaya naman bumalik sa loob ang binata at inilabas ang mga bangkay. Dinampot din niya ang mga piraso ng mga parte ng katawan hanggang sa nailibing lahat sa likod ng bahay. Pulang-pula ang katawan ni Kusim na nabalot ng dugo at kumikintab. Tila naligo na sa langis ang binata na kulay pula. Kumilos na si Kusim. Kagad na pinasok ang gubat. Nilibot nila ang lugar pero wala doon ang matanda pero hindi sumuko si Kusim. Naisip niya na maaaring bumalik ito sa bahay, lalo na't naroon pa ang mga kasamahan niyang napatay. Kumain muna si Kusim sa malapit na tindahan. Hindi niya na makayanan ang hapdi ng tiyan. Tumambay muna siya sa gilid ng palayan at nagintay hanggang maggabi. Nang mga sandaling ito, hinubad na ni Kusim ang damit pang itaas. Naaamoy niya na ang pinaghalong dugo at pawis sa sarili. Pagsapit ng gabi, bumalik ang binata sa tahanan. Hindi na muna siya lumapit at matyagang nag-antay. Tinago naman ng mandirigmang engkanto ang presensya nila nang hindi maramdaman ng mga nasa paligid. Namangha si Kusim. Marunong palang magtago ng presensya si Gudan. Hindi pa niya ito naranasan noon. Sa halip, natutugis at nalalaman kagad ng aswang kung nasaan siya. Lalo na ang mga kubot na matagal na siyang nais mapatay. Ayon sa mandirigmang engkanto, kaya niyang gawin ang lahat dahil napalabas na ni Kusim ang totoong lakas ng tangan. Maging alisto ka. Sa tingin ko, mangkukulam din ng matandang yon. Kagaya ni Luis, marunong gumamit ng pagtatago. Wika ni Gudan. Natatakot pa rin siya sa mukha nito, pero pinilit niyang itago. Malapit din ang bibig ng mandirigmang engkanto. Kasya ang ulo niya sa bibig nito kung sakaling kagatin siya. Tahimik ang lugar at walang tao. Hanggang sa nabagot si Kusim at sinabing maglibot sila sa lugar. Baka sakaling nasa paligid lang ng bahay nagtatago si Uno. Pumayag naman si Gudan. Maya-maya pa bigla na lang lumakas ang hangin. Nag-alugan ang mga puno na tila may napakalaking ibon na lumilipad sa itaas. Pinagmasdan ito ni Kusim. Hanggang sa may mga nakita siyang nilalang na mabilis na nagpapalipat-lipat sa puno. Maliban pa dyan, yung malaking ibon na nakita niya biglang dumaan sa ibabaw ng tahanan. Gudan, merong wakwak! Merong wakwak! Wika ni Kusim. Hindi. Hindi yun wakwak. Hindi katulad ni Luis.
iba. Narito na ang matanda. Nararamdaman ko na siya. Magtiyaga muna tayo. Huwag ka munang lalabas. Nakikita mo naman siguro ang nasa puno, di ba? May 3 aswang na hindi ko masabi kung anong uri. Pero isa lang ang tinitiyak ko. Lahat ng mga aswang na narito may koneksyon kay Luis. Kung nagkataon na gabi tayo pumunta, lahat ng napatay natin kanina, kagaya sila ng mga nilalang na nasa puno. Tugon ni Godan. Hanggang sa bigla na lang may kumalampag sa bahay. Dito kumilos si Kusim at dumaan sa gilid ng puno. Hindi siya makikita sa ilalim. Habang ginagawa niya ito, sumasaglit siya ng tingin sa itaas. Mukhang hindi naman siya namataan ng mga ito. Nakapatong lang sa sanga ang mga nilalang. Nakatuon ang atensyon sa tahanan. Habang patuloy sa pagtiktik, may napansin si Kusim na taong nakadikit sa dingding ng bahay. Nasa bandang itaas at mabuti niyang tinitigan. Nagulat ang binata sa nakita. Kalahati lang ang katawan ng tao. Walang mga paa at may nakaumbok sa likuran. Pero katulad ni Luis, merong pakpak. Manananggal. Manananggal yon, Godan! Wika ni Kusim. Nakikita ko din, Kusim. Maaabot yan ng kampilan sa oras na hatawin mo kasabay ng pagtalon. Tugon ng gabay. Hindi na nagsalita si Kusim. Kagad tumakbo ng mabilis at nang malapit na sa bahay. Hinampas niya ng kampilan ang kalaban. Hindi na malaya ng nilalang ang pag-atake ni Kusim. Mabilis itong gumapang na tila butike sa dingding. Tumiwarik pa ang katawan at humarap sa kanya. Dinipa ang pakpak at papalapit na. Nakita ni Kusim ang muka. Mas nakakatakot pa ang itsura nito sa wakwak. Hindi may pagkakaila na si Uno ang manananggal na nasa harapan. Nakilala ni Kusim ang damit at panot din ito. Sabi ko na nga ba babalik ka eh. Anong gagawin mo? Lilipad? Tandaan mo, wala kang ibang pwedeng liparan. Sa harapan ko lang dahil sa dami ng puno na nasa itaas. Wika ni Kusim at hindi kumibo ang nilalang. Hanggang sa may napansin si Kusim na may nagsulputan sa likuran. Ito yung mga nakita niyang mga anino sa ibabaw ng puno. Malinaw na nakikita ng binata ang itsura ng mga ito. Kagaya yon ng napatay niyang nilalang na may ulo ng aso. 3 ang lahat. Nakatayo lang pero nanlilisik ang mga mata. Mga pipitsuging aswang lang yan. Unahin mo ang matanda. Wika ni Godan. Nag-aalangan si Kusim. Baka bigla siyang sunggaban ng mga nilalang na nasa likuran habang kaharap ang matanda. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Wika ni Godan. Kaya naman hindi na nagsalita pa si Kusim. Tumangulang ito sabay unday ng paghampas sa manananggal na nakakapit sa dingding. Mabilis nitong nailagan ang pag-atake ng binata. Nasira na ni Kusim ang dingding hanggang sa bumigay ang ilang parte ng bahay. Bumagsak na sa lupa ang manananggal. Gumagapang ito sa lupa at hirap maagalaw. Hindi din makalipad dahil kailangan niyang bumuelo. Mabilis ka kapag nasa itaas, pero ngayong nasa lupa ka na, lagot ka sa akin. Wika ni Kusim. Samantalang yung aswang naman na nasa likuran ni Kusim kanina, naggalawan na ang mga ito.
Hindi naman yon pinagtuunan ng pansin ng binata. Inambahan niya ng pagtaga ang manananggal. Kaso nga lang bigla itong nagsalita. Ayon sa aswang, huwag siyang patayin dahil may apo siyang binubuhay. Apo, siguradong katulad mo rin sila. At isa pa, may atraso ka sa akin eh. Pinatay mo ang matandang babae, si Sita. Wika ni Kusim. Ayon dito, siya nga ang pumatay kay Sita. Dahil sa ugnayan nila sa pamilya ni Luis, hindi niya masikmura na hindi na ipagigante ang mga kaibigan. Kami ang pumatay kay Luis. Bakit niyo dinamay ang matandang babae? Bakit hindi mo na lang ako kinumpronta? Kahit isang katutak pa kayo, hindi ko kayo aatrasan. Wika ni Kusim. Tinapakan niya ang leg ni Uno sabay taga sa katawan. Hindi man lang ito nakaungol. Diretsyong binawian ng buhay. Hindi na naligpit ni Kusim ang bangkay. Minabuti niyang iwan ito dahil laganap ang mga aswang sa lugar. Nang sa ganon, magbigay babala ito sa mga tao upang maging maingat tuwing gabi. Nang mga sandaling iyon, pabalik na si Kusim sa lugar kung saan naroon si Tatang Meroy. Nang makarating sa bahay nila Sandro, wala ng tao sa tahanan. Inisip na lang ni Kusim na baka sa ibang lugar lang pinaglamayan ang katawan ng matanda. Kinuha niya na lang ang naiwang mga gamit at nag-isip kung saan siya pupunta. Nang mga sandaling ito, nakamtan na ni Kusim ang totoong lakas ng gamit. Kaso nga lang tila wala namang pinagkaiba sa nakaraan. Kung meron man, nakakalabas na sa katawan niya si Gudan. Pero parang bangungot ito. Pinili noon ng binata na umuwi na lang sa mismong tahanan kung saan naroon nakatira si Mang Dako at Hasmin. Hindi na noon dinaanan ni Kusim ang tahanan ni Tatang Meroy. Dumiretso na ang binata sa lugar at nang makarating, nagulat si Mang Dako. Nakikita niya ang mandirigmang engkanto na kasama ni Kusim. Nakabungad ang binata sa bakuran ng bahay. Hindi nakakibo si Mang Dako. Samantalang si Yasmin naman, natuwa ito nang makita si Kusim. Bababa na sana ng bahay ang dalaga. Kaso nga lang hinarangan ito ni Mang Dako. Sinabing wag lalapitan si Kusim. Ano po bang meron, Tay? Bakit parang takot na takot kayo sa kanya? Dati nung nandito pa siya, palagi mo yang binabara. Wika ni Hasmin. Basta, huwag kang lalapit sa kanya. Bumalik ka sa loob. Tugon ni Mang Dako. Nang makabalik sa loob ang dalaga, dito kinausap ni Mang Dako si Kusim. Sinabihan niya itong wag lalapit sa bahay at sa anak. Alam ko na. Nakikita mo ang gabay ko. Ayos ah. Ang ibig sabihin pala, may tiwala ako sa'yo, Mang Dako. Nakikita mo si Gudan eh. Kung sino man ang may malalim na ugnayan sa akin at pinagkakatiwalaan ko, yun lang ang makakakita sa gabay ko. Ikaw lang naman ang walang tiwala sa akin eh. O ano na, bakit parang ayaw mong bumaba ng bahay? At saka, parang mas mabait ka sa akin ngayon ah. Wika ni Kusim. Yan pala ang itsura niya. Hindi ba siya nagsasalita? Tanong ni Mang Dako. Sumagot si Kusim na nagsasalita ang mandirigbang engkanto, pero sa kanya lang. Siguro naman, Mang Dako, hindi ka na magagalit sa akin. Naku ka, nagtanim pa naman ng galit sa iyo ang gabay dahil tinataboy mo ako. Wika ni Kusim. Ikaw naman, ay syempre, natural kasi pinoprotektahan ko ang anak ko. Ayos lang, biro lang naman yun eh.
Ang totoo, gusto talaga kita. Pero hindi pa napapanahon para ligawan mo ang anak ko. Tugon ni Mang Dako. Hindi porket nakikipagkaibigan ako sa'yo. Anak mo na ang tirada ko. Babalik na ako dito sa bahay mo, ha? Ayos lang naman siguro. Hindi nakapagsalita si Mang Dako. Nakatingin lang ito kay Kusim habang paakyat ng bahay. Maya-maya pa naglaho na ang mandirigmang engkanto. Sinadya ito ng gabay para hindi mailang si Mang Dako. Pero bago mangyari yun, pinandilatan muna ng mga mata ni Godan ang matanda. Wala nang nagawa si Mang Dako kung hindi ang pumayag. Natatakot siya na baka may gawin sa kanya si Kusim. Nakabukod naman ang binata. Nasa bandang labas ito pero maliit lang. Lumipas ang ilang mga araw. Bagaman nakasama muli ni Kusim ang mag-ama, nirerespeto niya ang prinsipyo ni Mang Dako. Naintindihan niya naman ito, kung kaya sa tuwing lalapit sa kanya si Yasmin, siya na lang ang umiiwas. Habang tumatakbo ang mga araw, himala namang walang nanggagambalang mga kubot sa tahanan. Pinili nga noon ni Mang Dako na umuwi na lang sa mismong tirahan sa sentro, pero pinigilan ni Kusim. Huwag magpapakampante at baka nag-aantay lang ng pagkakataon ang kalaban. Sumang-ayon naman si Mang Dako. Pero habang payapa ang lugar, pumupuslit si Mang Dako sa sentro. Inaalam niya ang kalagayan ng mga kamag-anak. Habang si Kusim naman, umaalis din pero hindi bumibisita sa kanila. Sa halip masuring pinag-aaralan ang lugar kung bakit hindi na sila ginagambala ng mga kubot. Hanggang sa hindi malamang dahilan, bigla na lang nakita ni Kusim ang ama na si Tatay Romeo. Mag-isa lang ito sa loob ng gubat. Tila hinahanap siya ng ama. Lumayo ng kaunti si Kusim. Nagtago at nangingilid ang luha sa mga mata. Gusto niyang lapitan ang tatay pero hindi magawa. Baka merong nakamasid na kalaban. Siguradong madadamay si Tatay Romeo sa oras na gawin niya ito. Kung titignan ang mukha ni Tatay Romeo, tila meron itong malaking problema. Bagsak ang katawan at malalim ang mga mata. Alam ni Kusim sa sarili na dahil ito sa kanya, binibisita naman niya ang mga magulang at palihim na pinapaalam kung bakit siya nagtatago sa gubat. Maaaring nag-aalala na ito sa kanya dahil hindi na siya bumabalik para bumisita. Pag ngayon tay, kapit lang muna. Kapag nasigurado kong ligtas na tayo, uuwi ako sa bahay. Wika ni Kusim. Pinagmasdan niya ang ama habang unti-unting papalayo. May napansin si Kusim na may sobrang bilis na dumaan sa likuran ni Tatay Romeo. Kagad tinignan ni Kusim kung ano ito, pero hindi niya makita. Nalalagay sa alanganin ang tatay mo, Kusim. Wika ng gabay. Kasabay nito muling nagpakita ang mandirigmang engkanto. Habang si Kusim naman kahit nag-aalangan, napilitan tong sundan ng ama. Pero nagtataka ang binata kung bakit nawala bigla si Tatay Romeo. Nakarating siya sa kung saan ito dumaan. Sinubukan niya pang sambitin ang pangalan ng ama, pero wala namang sumasagot. Napabitaw ng mabigat na salita si Kusim. Hinala niya may nangyaring masama sa ama. Tay! Tatay! Linti naman. Bakit kasi nakarating ka dito eh? Wika ni Kusim. Kita sa muka ang matinding pag-aalala. Hindi na mapakali ang binata. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng ama pero wala pa ring sumasagot. Nagtanong siya sa gabay kung nararamdaman ba nito si Tatay Romeo.
Maging ako, Kusim, nagtataka. Bigla na lang naglaho ang presensya ng tatay mo. Hindi ko din alam kung bakit. Tugon ng gabay na lalong nagpaalala sa binata. Ginalugad ni Kusim ang lugar, pero hindi niya matagpuan ang ama. Maging yung aswang, naglaho din ang presensya. Paulit-ulit na tinatanong ni Kusim ang mandirigmang engkanto habang ginagalugad ang lugar. Ngunit ganun pa rin. Maging si Gudan, nag-aalala sa binata. Hanggang sa bigla na lang nakarinig si Kusim na tila hilik ng kabayo. Kasabay naman ito ang biglaang pagwawala ng mandirigmang engkanto. Galit na galit at sinasabing nililin lang sila ng tikbalang. Animal kang kabayo ka. Kami pa ang napili mo. Wika ni Gudan. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Paano niyo tayo nililin lang? Tanong ni Kusim. Ang sabi ng mandirigmang engkanto, ang nakita ni Kusim na imahe ng ama, panliligaw sa kanila. Maaring pinaglalaroan si Kusim ng tikbalang para maligaw sa gubat. Paano nangyari yon? Tikbalang? Magagawa ba yun sa akin kasama naman kita? Tanong ni Kusim. Tinago ko ang presensya ko. Kaya normal lang na tao ang tingin ng iba sa'yo. Lintik kang tikbalang ka. Lumabas ka dyan. Nang mga sandaling ito, muling narinig ni Kusim ang hilik ng kabayo, pero nasa magkakaibang direksyon na tila nakapaligid sa kanila. Nagtanong naman si Kusim kung malakas ba ang tikbalang. Ang sabi ni Gudan, may lakas naman ang tikbalang pero hindi ito makakapantay sa kanya. Subalit ang abilidad nito na sobrang bilis at magaling manlinlang ang magpapahirap. Dagdag pa ng mandirigmang engkanto, hindi lang nag-iisa ang tikbalang, mahigit 5 at nakamasid lang sa kanila. Lintik kayo. Hindi niya ba ako kilala? Ang lakas ng loob niyong paglaruan ako. Wika ni Gudan. Nang mga sandaling iyon hindi sumasagot si Kusim. Si Gudan lang ang nakakaalam sa abilidad ng kapwa engkanto. Hanggang sa bigla na lang naggalawan ang mga damo. Pero wala namang nakikita si Kusim na gumagawa nun. Ilang segundo lang ang namagitan. Isa-isang nagsilitawan ang malalaki at sobrang bangis na may katawang tao at may ulo ng kabayo. Ito pa lang ang unang beses ni Kusim na makakita ng tikbalang. Halos magkasing laki lang pala ang mandirigmang engkanto at tikbalang. 6 ang lahat at iba't ibang kulay. Narinig ng binata ang paghilik ng mga tikbalang habang papalapit sa kanila. Anong gagawin ko? Tatagain ko ba? Tanong ni Kusim. Pwede mong tagain. Pero hindi ako sigurado kung matatamaan mo. Hindi ako sigurado kung ilusyon yan. Maaring nasa harapan natin sila. Pero ang totoo, nasa likuran ng katawan nila. Ang dami mong sinasabi, Gudan. Ano bang dapat kong gawin? Hanggang sa bigla na lang tumawa ang isa sa mga tikbalang. Nagulat si Kusim nang bukod sa pagtawa, nagsalita din ito. Mandirigmang engkanto na nakarating sa lupa. Paano nangyari ang bagay na yan? Isa sa pinakamalakas na uri ng engkanto. Nagpapasailalim sa isang tao. Kalokohan. Hindi kaya nahihibang na ang mandirigmang engkanto, mga kapwa ko tikbalang?
Wika ng isang tikbalang. Parang gano'n na nga. Nang mga sandaling iyon, nakikita ni Kusim ang pag-uusap ng mga tikbalang pero nanggagaling ang boses sa iba't ibang direksyon. Tama ka, Gudan. Ilusyon nga ang nasa harapan natin. Pero teka, bakit sila nakakalabas? Di ba ang sabi mo, nakakalabas lang ang mga nilalang na galing sa inyo sa oras na may mga lagang tao sa mundo namin? Tanong ni Kusim. Mga sutilang tikbalang. Isa lang ang ibig sabihin kung bakit sila nakalabas. Kampon sila ng dilim. May iila namang mabubuti, pero madalas sa mga tikbalang ay masama. Laging galit, at sa oras na mapasakamay sila ng tao, pwede nilang patayin ang nangangalagang tao sa kanila nang hindi sila nadadamay. Wika ni Gudan. Dagdag pa nito, kailangan ni Kusim na ihanda ang sarili. Anumang sandali, posibleng may gawin ang mga tikbalang na hindi maganda sa kanya. Mabuti sana kung iisa lang, pero marami ang mga ito. Malalakas na yabag ng paa ang narinig sa iba't ibang direksyon. Hindi ito simpleng tunog dahil parang nagmumula ito sa batalyon ng mga kabayo. Ramdam ni Kusim ang paggalaw ng paligid. Lumilindol ang buong lugar. Kung saan-saan siya tumitingin pero walang nakikita. Tanging mabibilis na anino lamang at paggalaw ng mga damo ang nasasaksiyan nito. Nakakabaliw to ah. Nasaan ba sila? Hindi ko makita eh. Ang sakit sa ulo. Wika ni Kusim. Kumalma ka, aking lingkod. Tibayan mo ang isipan. Anumang oras, susugod sila. At saka... Mula sa iba't ibang direksyon, binabangga sila ng hindi makitang nilalang. Kasabay ng malalakas na yabag ang bawat pagtama. Nagmistulang bola ang katawan ni Kusim. Tumitilapon kung saan-saan. Marahan niyang nakita ang imahe, maraming bilang ng mga tikbalang. At sa kanilang harapan, 3 tikbalang na mas angat ang itsura. Ilang sandali pa, tinungkod ni Kusim ang napakalaking kampilan. Ginamit niya ito upang marahang makatayo. Maging alisto ka, aking lingkod. Hindi pa sila tapos. Nariyan ang mataas na uri ng mga tikbalang. Si Lando, si Lurio, at ang pinakadapat mong ingatan, si Chris. Alam niyo, naiinis na ako sa inyo eh. Papatulan ko na kayong lahat. Sa isang iglap, kitang-kita niya kung paanong lumapit sa kanya ang paa ng kabayo. Tinamaan sa mukha si Kusim. Tumalsik ng napakalayo. Kaso nga lang, naiwan ang mandirigmang engkanto doon sa lugar. Humiwalay sa katawan ni Kusim. Nakahawak ito sa napakalaking kampilan. Nakayuko lang ito habang nakaluhod. Dahan-dahang lumalapit sa kanya ang 3 tikbalang. Isang mataas na uri ng nilalang. Nakaluhod sa ating harapan. Wika ng isang tikbalang. Ang pangalan nito ay Lando. Tama ka. Hangal. Nagpasailalim sa paglilingkod ng isang tao. Wika ni Lurio. Kaya bumababa ang angking lakas mo dahil sa koneksyon sa tao. Pero
Magagamit ka namin bilang alaga mandirigmang engkanto. Malaya kang makakagalaw, pero kailangan naming patayin ang taong pinaglilingkuran mo. Wika ni Chris. Bagyang napaatras ang mga tikbalang. Hinawakan ng maigpit ni Godan ang higanteng kampilan. Bumaon ito sa lupa kasabay ng pagbangon niya. Mas malaki ang sukat niya kung ikukumpara sa mga ito. Pag-angat ng ulo ni Godan, nagliliwanag ang mga mata. May berdeng enerhiya ang dumadaloy sa kampilan. Kasabay nito, nakita nilang lumulutang ang katawan ni Kusim. Pareho ng itsura ng gabay. Nagliliwanag ang mga mata. May berdeng enerhiya ang dumadaloy. Nagsanib ang dalawa. Naiwan ang imahe ni Kusim. Hawak nito ang higanteng kampilan habang nakatitig sa kanila. Sa isang iglap, biglang naputol ang mga paa ng mabababang uri ng tikbalang. Ito yung mga kasama ng tatlo. Gulat na gulat ang tatlo sa nangyari dahil hindi nila nakitang kumilo si Kusim. Anong nangyari sa kanila? Sinong may gawa nun? Wika ni Lando. Meron pa siyang ibang kasama. Maging alisto kayo. Dalian niyo! Wika ni Lurio. Habang si Chris naman nanatiling nakatitig lang kay Kusim. Ilang sandali pa ang lumipas mula sa mga nakahandusay na tikbalang na walang mga paa. Nakarinig sila ng malakas na pagwasiwas. Sumirit ang maraming dugo. Tumalsik ang mga ulo ng tikbalang sa harapan ng tatlo. Kaso nga lang, nanatiling nakatayo pa rin si Kusim. Hindi gumagalaw sa pwesto. Nakaharap sa kanila at patuloy na lumalabas ang berdeng enerhiya sa katawan. Hanapin niyo. Hanapin niyo ang kasama niya. Dalian niyo! Wika ni Lando. Kung tumutulong ka sa paghahanap, kaysa puro bunganga ang inuuna mo. Panandali ang katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Dito na nagsalita si Chris. Huminahon kayong dalawa. Wala siyang ibang kasama. Siya lamang ang kalaban natin. Anong sinasabi mo, Chris? Hindi siya gumagalaw sa pwesto. Huwag kang mag-imbento dahil baka ikaw ang pagdiskitaan ko. Wika ni Lando. Sandali lang. Mukhang tama si Chris. Tignan mo ang kampilan. May tumutulong dugo. Siya nga ang may gawa ng pagpatay. Wika ni Lurio. Ngumiti ng bagya si Kusim. Inangat niya ang kampilan. Pinatong sa kanyang balikat. Kasabay nito ang pag-atras ng tatlong tikbalang. Ngayon tignan natin kung gaano kayo kalakas. Buong puwersang hinambalos ni Kusim ang higanteng kampilan. Mabilis namang nakailag ang tatlong tikbalang. Pero hindi nakaligtas si Lando kay Kusim. Paglipat pa lang ng pwesto nito, naroon na si Kusim sa harapan niya. Hinawakan ni Kusim ang ulo ng tikbalang at binalibag sa lupa. Isang iglap matapos niyang gawin ang bagay na yon, naroon na siya sa likuran ni Lurio. Binaliktad niya ang hawak sa kampilan. Doon sa kahoy hinawakan, ito ang pinampalo niya sa mukha ni Lurio. Tumawa ng malakas si Kusim. Biglang naglaho na parang bula. Ang naiwang nakatayo sa gitnang parte ng gubat ay si Chris. Naririnig niya ang boses ni Kusim. Umi-echo ito sa buong lugar. Ito ang lakas ng mga tikbalang, hindi ba? Ang kakayahan niyong manlinlang. Pero, naisip niyo ba, kapag sa inyo ginawa ang bagay na yon,
Anong gagawin nyo? Malaking tipak ng bato ang paparating kay Chris. Ngunit wala itong hirap na nasangga ng tikbalang. Huwag mo kaming minamaliit. Dahil hindi mo pa nakikita ang tunay na puwersa ng 3 tikbalang. Matapos itong magsalita, lumabas si Kusim mula sa puno. Nakabuelo ito ng hampas ng kampilan. Kaso nga lang hindi niya natamaan si Chris. Bumawi ng padyak ang tikbalang. Nasalag naman ito ni Kusim gamit ang kampilan. Kita sa muka na nahihirapan na si Chris. Pero si Kusim, animoy tuwang-tuwa pa sa lahat ng nagaganap. Aba, kaya mo din palang makipagsabayan ha? Walang problema. Yan ang gusto ko. Wika ni Kusim. Sunod-sunod na atake ang ginawa ni Kusim. Yung iba ay naiiwasan ni Chris. Pero dahil sa lakas at bilis ni Kusim, may mga atake na tumatagos at tumatama sa kanya. Mula sa kalangitan, bumuelo ang binata. Buong puwersa niyang ihahambalos ang kampilan kay Chris. Tinamaan niya ito. Bumaon sa lupa ang kampilan. Ramdam ang lindol sa buong lugar. Akala ko pa naman meron ng papantay sa lakas natin, Gudan. Wala pa rin pala. Wika ni Kusim. Huwag kang magpakampante, mahal kong lingkod. Hanggat hindi mo sila nakikitang patay, hindi pa tapos ang laban. Tugon ni Gudan. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo ba nakikita yung mga nakaando sa harapan mo? Yung isang tikbalang, si Lando. Nakabaon yung mukha sa lupa, oh. Si Lurio, basag na yung mukha. Inampas ko lang ng hawakan ng kampilan eh. Tapos itong si Chris, akala ko pa naman malakas. Ayan oh, nakabaon sa lupa kasama ng kampilan. Wika ni Kusim. Hindi ka nakikinig sa akin, mahal kong lingkod. Malakas manlin lang ang mga tikbalang. Oo, merong nakahandusay sa harapan mo. Pero, sino yung 3 tikbalang na nakatayo sa ating harapan? Tugon ni Gudan. Halos manlambot ang tuhod ni Kusim. Kitang-kita niya yung 3 tikbalang. Nakatitig sa kanya habang tumatawa. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa si Kusim. Buong puwersa siyang tumalon at paulit-ulit na winasiwas ang kampilan doon sa 3. Kaso nga lang, tumatagos lang ang kampilan at hindi niya tinatamaan ang mga ito. Mahal kong lingkod, kailangan mong kumalma. Hindi mo sila mapapatay sa ganyang paraan. Wika ni Gudan. Pwede ba? Kung wala kang mabuting maitutulong, wag mo na akong guluhin. Ako nang bahala dito. Tugon ni Kusim at muli na namang umatake sa mga nilalang. Ganun pa rin. Kahit anong wasiwas, wala siyang tinatamaan. Muling bumuelo sa kalangitan si Kusim. Buong puwersang hinambalos ang kampilan. Kaso nga lang laking gulat niya. Tinamaan niya ang balikat ni Lando. Ramdam ang pagyanig sa buong lugar. Pero hindi bumaon ang kampilan. Kahit isang galos, walang natamo ang tikbalang. Mula din sa itaas, tumalon si Lurio. Binali ang kampilan ni Kusim. Kasabay nito ang malakas sa tadyak ni Chris. Tinamaan sa tiyan si Kusim at tumalisik sa puno. Gudan, asan ka ba? Bakit hindi ka tumutulong? Wala na akong kampilan. Nabali na ang kampilan. Hindi na ako makakalaban sa kanila. Wika ni Kusim. Aking lingkod,
Hindi ka nakikinig. Anong bali ang kampilan? Buo ang kampilan at hawak mo sa kamay mo. Tugon ng gabay. Halos mapalhod si Kusim sa nakita. Hawak niya ang kampilan. Wala kahit kaunting galos. Yan ang hirap sa mga mabababang uri ng mga tao. Akala nila lahat ng bagay madadaan sa dahas. Yan ang kahinaan niyong mga tao. Kapag nalalagay sa alanganin, hindi nakakapag-isip ng tama. Inuuna ang nararamdaman bago pag-isipan ang susunod na akbang. Wika ni Lando. Di kita maintindihan mandirigmang engkantong Gudan. Kung ano ang nagustuhan mo sa mga tao. Yan ba ang pinagmamalaki mo? Mas masahol pa sa pinakamababang uri mula sa ating mundo. Wika ni Lurio. Kaibigang Gudan, alam kong tumaliwas kami sa mundo ng engkanto. Naghangad kami ng kapangyarihan para sa aming kapakanan. Bibigyan ka namin ng pagkakataon. Ang kagustuhan mo ay lumaya. Ibibigay namin sa iyo ang bagay na yan. Malaya kang makakapaglakbay kung saan mo nanaisin. At higit sa lahat, bubuhayin ang pinagsisilbihan mong mababang uri. Pero ang kapalit nito, magiging alagad ka namin. Wika ni Chris. Tama kayo mga mahal kong kaibigan. Mapurol ang utak ng mga tao dahil mas inuuna nila ang nararamdaman. Palagi silang nakakagawa ng pagkakamali dahil hindi sila nag-iisip bago gumawa ng aksyon. Pero yan ang nagustuhan ko sa mga tao. Ang pagmamahal nila sa kapwa. Ang pag-aalaga nila sa isa't isa. At ang pagtaya ng pag-ibig kahit merong malaking posibilidad na ito ay mabigo. Minsan mga mahal kong kaibigan, ang katalinuhan, kagalingan at walang kapantay na lakas. Ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nakukontento. Kagaya sa ating mundo, nasa atin ang lahat. Wala na tayong hahanapin, pero narito tayo sa mundo ng mga tao. Ika nga sa kasabihan nila, naibigay natin ang kanang kamay, pero gusto pa nating kunin ang nasa kaliwa. Wika ni Gudan. Muntik na sana akong maniwala sa iyo eh. Yan bang natututunan mo dito sa mundo ng mga tao? Ang mga palamuti na salita na kayang magpabighani ng ibang nilalang o tao. Hindi uubra sa amin yan, kaibigang Gudan. Mataas ang antas ng aming isipan. Tugon ni Lando. Kung gusto mong magmahal, huwag kami ang idamay mo. Wala sa bokabularyo namin ang pag-ibig. Nakakadiri ka. Naturingan kang mataas na uri ng engkanto. Pero nakalimutan mo ang kasakiman na ginawa sa atin. Wika ni Lurio. Pilit mang kitang inuunawa kaibigan, pero hindi talaga kita maintindihan. Nakalimutan mo ang naganap sa ating mga ninuno, kung paano nilang inaruga at inalagaan ang mga tao noon. Tama ang iyong sinabi, binigay ang kaliwa, gusto pang kunin ang kanan, pero hindi lang mga kamay ang gusto nilang kunin, buong kaharian ng mga engkanto. Mula sa pagkakaibigan, gusto nila tayong gawing alipin para sa kayamanan at kapangyarihan. Wika ni Chris. Isa yan sa mga natutunan ko sa mundo ng mga tao. Kung ano man ang nangyari noon, iba na ang panahon ngayon.
Natututo sa pagkakamali ang mga tao. Nagbabago sila. Marahil masama ang naipakita sa atin noon. Pero may panahon para magbago. Oo, pwede din nating sabihin na maaaring mabuti ang pinapakita. Pero sa likod, isa lamang palang panlilin lang. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang ipakita ang tunay na ugali. Pero ang punto dito mga kaibigan, hindi tayo pwedeng manghusga. Dahil kahit maramdamin ng tao, kahit inuuna nila ang pag-ibig, ang pagiging malambot din nila ang dahilan kung bakit sila nagkakaroon ng pambihirang lakas. Tugon ni Godan. Mukhang nakapagpasya ka na, kaibigan. Wala na kaming pagpipilian kung hindi patayin ang alaga mo, pati na din ang lahat ng may koneksyon sa kanya. Wika ni Lando. Nang mga sandaling ito, nakahiwalay na sa katawan ni Kusim si Godan. Masuring pinakinggan ni Kusim ang usapan ng mga nilalang. Napatitig si Kusim sa ama na walang malay. Seryoso ang mukha nito habang nakatitig sa mga nilalang. Kaibigan, patawarin mo ako kung hindi ako nakinig sa'yo. Pero, hindi ko sila hahayaan na patayin ang pamilya ko. Tugon ni Kusim. Ngumiti naman si Godan. Tila alam niya ang gagawin ng binata. Ngayon, mahal kong kaibigan, sapat na ang proseso. Napalabas mo na ang tunay na lakas ng bertud ng kampilan. Tugon ni Godan. Laking gulat ni Kusim. Nagkaroon siya ng panibagong kampilan na sakto ang laki sa kanya. Habang si Godan sa tabi niya, hawak-hawak ang higanteng kampilan. Ito ang sinasabi kong tunay na lakas ng mandirigmang engkanto, kasama ang bertud ng kampilan. Sabay tayong lalaban sa 3 tikbalang. Siguradong kakayanin mo na ang laban dahil kalmado na ang puso't isipan mo. Sabay na sumugod ang dalawa. Unang inatake ni Kusim si Chris, ang pinakamalakas sa 3 tikbalang, habang si Godan, siya ang lalaban doon sa dalawa. Sa bawat paghampas ni Godan ng kampilan, yumayanig ang buong lugar. Tinatamaan niya ng kampilan ang 2 tikbalang. Ngunit dahil dalawa sila, sa bawat pagtama rin, nakakagante ang 2 tikbalang. Samantalang sa lagay naman ni Kusim, naging triple ang bilis ng binata. Kung kanina hindi niya masabayan ang likse ni Chris, ngayon ay pantay na sila. Sa bawat paghampas niya ng kampilan, nagkakaroon ng ilusyon. Lumilipat-lipat ng pwesto si Chris. Hindi niya tinatamaan, pero nasusundan niya ang bilis. Makikita naman sa mukha ng tikbalang na nahihirapan sa ginagawa ng binata. Sa kabilang banda, pinagitnaan ng 2 si Godan. Tumakbo ng mabilis ang 2 tikbalang paikot sa mandirigmang engkanto. Nalilito na si Godan sa gagawin. Hanggang sa inambalos ang higanting kampilan sa lupa. Natigilan ang 2 tikbalang. Buong puwersang hinila ni Godan ang buhok ni Lurio. Sinubsob ang muka sa lupa. Hanggang sa nakita niya ang gintong buhok nito. Kinuha ni Godan at hinagis palayo si Lurio. Sa oras na mawala ang gintong buhok, mawawala na rin ang puwersa ng tikbalang. Malaking kalapastanganan ang ginawa mo, Godan. Magbabayad ka! Sinuntok siya ni Lando. Tumalisik si Godan. Napasandal siya sa higanting kampilan. Dumapa naman si Lando. Pinadyak ang mga paa sa lupa. Bumuelo ng pag-atake kay Godan. Bago tuluyang tamaan ang mandirigmang engkanto.
Hinarang niya ang higanteng kampilan sa daanan, dahilan kaya nahati sa dalawa ang katawan ni Lando. Kasabay nito, napaupo sa lupa si Gudan sa sobrang pagod. Pinanood niya si Kusim. Hindi siya pwedeng makialam sa laban ng dalawa. Halos hindi masundan ng mga mata ang laban ni Kusim at Chris. Tanging mga anino lang na nagtatama sa iba't ibang direksyon ang nasasaksiyan, pati na din ang paghawi ng mga damo at dahon. Biglang tumigil si Chris sa gitna ng gubat. Tumayo lang ito. Kagad namang bumuelo si Kusim ng paghambalos sa kanya. Ngunit bigla na namang nawala si Chris sa pwesto. Samot-saring yabag ng mga paa ng kabayo ang narinig ni Kusim. Nagpapaikot-ikot ito sa buong lugar. Muli na namang nataranta si Kusim. Kung saan-saan winawasiwas ang kampilan, pero wala siyang natatamaan. Sunod-sunod na atake ang tumatama kay Kusim sa iba't ibang parte ng katawan. Umabot sa punto na sumuka siya ng dugo. Mula sa kanyang likuran, buong puwersang bumuhelo ang tikbalang. Tinadyakan si Kusim. Tumilapon sa kalangitan, bumagsak sa lupa ng malala. Paulit-ulit na umuubo ng dugo si Kusim habang nakaluhod. Nagpatuloy naman sa ginagawa si Chris. Yung mga yabag ng kabayo sa buong lugar upang hindi malaman ni Kusim kung saan manggagaling ang atake. Sa isipan ni Kusim, kinausap siya ni Gudan. Kumalma ka, mahal kong kaibigan. Pakinggan mo ang tibok ng iyong puso. Napalingon si Kusim kay Gudan. Nakita niyang nakabaon ng kampilan. Naroon ang hati na katawan ni Lando. Kinalma ni Kusim ang sarili. Ipinikit ang mga mata at tuminga ng malalim. Pinakinggan ang tibok ng puso. Laking gulat niya. Naririnig niya ang yabag ng paa ng kabayo. Hindi ito nagmumula sa iba't ibang parte ng lugar. Naroon lang ito sa likuran niya. Kahit nakapikit, nakikita niya ang imahe ni Chris. Nasa iisang pwesto, pinapadyak lang ang paa. Nag-antay siya ng pagkakataon. Bumuelo na si Chris ng pag-atake. Hinampas si Kusim. Pero laking gulat niya. Bumaon ang kamay niya sa kampilan ni Kusim. Nakatusok ang hawakan ng kampilan sa lupa habang ang talim ang nasa itaas. Napalitan ng kampilan ang katawan ni Kusim. Napatitig si Chris sa kalangitan. Natakpa ng anino ang liwanag ng buwan. Hawak-hawak ni Kusim ang higanting kampilan. Buong puwersang ibinaon sa katawan ni Chris, na naging dahilan ng agarang pagkamatay. Napaiga si Kusim sa lupa matapos nun. Marahan namang lumapit sa kanya ang higanteng kaibigan. Nagampanan mo, mahal kong kaibigan. Napalabas mo ang tunay kong lakas. Nagpapasalamat ako dahil naranasan kong makita muli ang aking katawan. Kahit sa kaunting panahon lang. Masaya ako dahil naipakita ko ang tunay kong anyo, mahal kong kaibigan. Wika ni Gudan. Teka, tapos na yung laban na. Bakit parang nagpapaalam ka pa? Ngumiti lang si Gudan. Napansin niya yung mga katawan ng tikbalang. Unti-unting nagiging kulay puting abo at pumupunta sa kalangitan. Laking gulat din niya dahil maging si Gudan ganun din ang nangyari. Dahan-dahan itong nawawala sa paningin niya habang nakangiti. Hindi nakapagsalita si Kusim hanggang sa tuluyang naglaho na si Gudan. Bakit naman ganun? Kung kailan napapalapit na tayo sa isa't isa, doon ka pa mawawala. Uy, Gudan. Lumabas ka naman, Gudan, oh. Kahit anong sigaw ni Kusim,
Walang sumasagot sa kanya. Binalot ng katahimikan ang buong lugar. Nang makabalik siya sa wisyo, nilapitan niya na lang ang higanteng kampilan, ang huling alaala ng kaibigan. Kahit kailan, mahal kong kaibigan, hinding-hindi kita makakalimutan. Mahal kita, Gudan. Hoy! Napakaingay mo. Nagpapahinga ako sa loob ng kampilan. Ang espiritual na katawan ko lang ang nawala dahil sa nangyaring laban. Pero nandito pa rin ako sa loob ng kampilan. Tumigil ka nga. Magsasalita pa sana si Kusim dahil sa inis. Pero napangiti na lang siya dahil hindi nawala ang kaibigan. Palagi niya pa rin itong kasama. Marami pa silang napagdaanan matapos ng kaganapan, pero hindi na ito naging mahirap para sa kanilang dalawa. Iisa lamang ang nais: bigyan ng kaligtasan ang lahat ng tao. Panatiliin ang balanse sa mundo ng mga engkanto at tao. Yon ang pinakamisyon ni Kusim at mandirigmang engkanto, gamit ang bertud ng kampilan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. At dahil ito na ang huling kwento para sa araw na to, naway nagustuhan ninyo ang istorya, abangan ang mga panibagong atake ng kwento dito sa ating channel. Paalam at maraming salamat, kaibigan.